pasok na pasok ang mga detalye mo, te, no? Siyempre, ang source ko, reliable. Oo. Pero nung gabi na nakita ko si Dominic, no, ang gwapo-gwapo niya. Sobra. Oo, parang, asan bang alikabok sa mukha nito? Ang kilis-kilis na. Walang pores. Oo, walang pores. Oo. Anyway, kabaklaan na namin. Kabaklaan namin. Oo, na-appreciate lang namin sobra yung cookies ni Dominic. Samantala, finally, nagsalita na si Dominic Roque tungkol sa hiwalayan nila ni Bea Alonzo. Ilang araw matapos makumpirma sa show ni Boy Abunda ang hiwalayan ni Bea Alonzo, Dominic Roque nagsalita na. Sa wakas, Dominic Roque nagsalita na. Itong Huwebes nga ng umaga, February 8, 2024, sa kanyang Facebook, nagpost si Dominic Roque kung saan hiniling ng aktor na itigil na ang mga negatibong komento patungkol sa kanilang split up ng ex-fiancé na si Bea Alonzo. Diin ng aktor sa kanyang caption, "Bea's beautiful person inside and out. No hate, bashing, negative things, please." Kung saan umani nga ito ng maraming likes at mga comments ng pagsuporta sa desisyong nangyari sa kanila ni Bea Alonzo. Sa programa nga ni OJ Diaz na OJ Diaz Showbiz Update ay ibinahagi nito ang kanilang pagkikita ni Dominic kung saan kalmado daw ito na umatin sa lamay ni Sir Dio kahit may hinaharap na problema ukol sa hiwalayan ni Bea Alonzo. Para sa buong detalye ng video, narito ating pakinggan ang komedyanteng si OJ Diaz kung saan nakipagbiruan ito sa mga kasama habang pinag-usapan nila ang aktor na si Dominic Roque. Diba? Pero nakakabitin nga kasi nga lalala. Parang katulad ng balita, bitin na bitin sila, Nay. Kasi nga, inaabangan nila kung ano naman ang susunod mong ibabalita. Kasi nga, Nay, yung mga binabalita mo, halos lahat totoo. Ginagawa ka na ng patron ng mga marites. Hindi ko alam kung maganda ba yung ano. Oo, hindi. Nagkakataon lang po na sa atin na ipinagkakatiwala yung mga impormasyon tungkol sa mga issues o sa mga lalabas pa lamang na issues na dito magsisimula. Oo nga, Nay. Diba nagsimula kay Katniel? Tapos kay Kim Jones tsaka kay Jericho Rosales. Tapos ngayon kay Dominic tsaka kay Bea. Nakalimutan mo, Mama Loy. Ano? Si Sian Lim at tsaka si Kim Chu. Oo nga. Kaya ngayon, Nay, dahil nabanggit na ni Tito Boy na tama ka at kinonfirm niya na hiwalay na si Bea at saka si Dom. Ang tanong naman ng mga marites, ano ba talaga na yung dahilan? Iwan natin sa kanila yan, dahil, Sko, ayoko nang managinip. Dahil ayun na pag nananaginip ako. Pagdating sa gusto mo, mapanaginip ako ang rason. Pag-isip kong ganyan, pangit ang panaginip ko. Pangit yung rason? Gaga, may maganda bang rason tapos naghiwalay? Tangi, dapat talaga pangit yung rason. Ikaw talaga? Minsan, pangit yung rason, kaya napabuti yung isa. Di ba? Yung isa. Dapat pareho. Nakakaloka. So, sino yung isa? Sino ba, Nay, dun sa isa? Sino sa kanilang dalawa? Ang may pangit na rason? Naku, fishing ka. Tayo pa magaganyan. Anyway, basta iwan natin sa kanila yan. Sa totoo lang, hindi naman porke nagbubunyi tayo dahil tama yung balita natin, hindi para magbunyi din tayo na bilang nawala na yung dalawa. Hindi sila nagkatapusan, hindi pa. Kaya, Diyos ko, sana ay maayos pa rin nila ang kanilang problema, maging magkaibigan. Dahil, di ba, sabi nga ng source ko dati pa, na pinipilit naman daw suyuin ni Dominic si Bea. At parang si Bea ay parang hindi pa handa ang puso para una, makipagbalikan definitely. Siguro ayaw muna ni Bea na, okay na tayo. Kung hindi naman siya okay. Di ba? Kaya
Hindi pa ba tapos? Ha? Parang hirap na hirap ka na yan. Bakit? Parang may ilalabas ka pa eh. Ha? Parang may ilalabas ka pa. Excited na to. Diyos ko, alam mo naman. Pero Naya, in fairness kay Dominic, di ba? I mean, hindi siya nagtatago. Kasi nga, dahil nagbigay pa rin siya ng respeto sa pagpanaw ni Sir Deo Edrigan. Nandun si Dominic, kasama niya si Paul Cabral at si Vice Ganda. Oo. At ako, sa totoo lang, no, hindi yun ang tamang pagkakataon para urirating ko si Dominic. Pero tinext ko naman siya. Hindi nga lang niya ako sinagot. Kaya nung nagkita kami, binati naman ako ni Dominic. Oo, nagbesa naman tayo sa kanya. Oo. Dahil alam ko naman na yung ending ng kanilang relasyon. Tinawag ko si Dominic. Sabi ko, Dom, payakap na. So, niyakap ko si Dom. Binaramdaman ka, te? Ducks. Ay! Sabi ko na naging ko. Sorry. Hindi. Ano ka? Ako? Bakit hindi ko inaramdaman? Imakap din naman ako. Gaga ka humarang yung suka. Hindi. Ayun, niyakap ko lang siya. Kasi alam kong malungkot siya that night. Tapos iniwan ko na sila ni Vice Ganda. Sila na nag-uusap. Ayun nga, so bigla ko naalala yung kasal na sinabi ni Kuya Boy, di ba? Hindi sila yung sa Tagaytay na na-cancel. Hindi sila yon. Dahil hindi rin naman natin sinabi yon. Iniuugnay lang kay Dominic at kay Bea yung sa Tagaytay. Pero yung isa pang napatutuhanan doon ni Kuya Boy ay talagang parang nagka-canvas or nag-ocular na sila sa Europa. So, sa Madrid, Spain yan. Oo. Bandang last quarter daw ng taong 2024. Ang balak nila. Oo, and nasabi sa akin, September. Pasok na pasok ang mga detalye mo, te, no? Siyempre, ang source ko, reliable. Oo. Pero nung gabi na nakita ko si Dominic, no, ang gwapo-gwapo niya. Sobra. Oo, parang asan bang alikabok sa mukha dito? Ang kinis-kinis na. Walang pores. Oo, walang pores. Oo. Anyway, kabaklaan na namin. Kabaklaan namin. Oo, na-appreciate lang namin sobra yung cookies ni Dominic. Samantala, finally, nagsalita na si Dominic Roque tungkol sa hiwalayan nila ni Bea Alonzo. Sa pamamagitan ng reels ng pinagsama-sama nilang piling pictures and videos together, sabi ni Dominic, Bea's a beautiful person inside and out. No hate, bashing, negative things please. At sa comment section naman ng reels na ito ay nakatanggap ng simpatya, pangunawa at pagmamahal mula sa mga netizens si Dom. Pero para sa akin, ayun na nga ang ko si Dominic nung gabi na yun. Kasi di ba kahit na mayroong kontrobersya, mas nangibabaw pa nga rin sa kanya yung kagustuhan niya na mag-pay ng last respect kay Sir Deo. Kahit na alam niya na posibleng maraming magtanong, maraming matang nakatingin, di ba?